Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At siyempre po mga kabahagi, ako po si Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Ako, maganda ang ating special guest for today. Maganda ang talakayan. Magandang talakayan po ito sapagkat isa sa mga issues na hindi matapos-tapos ang pag-uusap tungkol po sa wages ng ating mga manggagawa. Tama, I'm oo. really very sorry about this because laborers are forced to beg for their wages. I don't think this should happen. Should be the case in the Philippines. Laborers are forced to beg for their wages. Bakit po ganyan? Ayun. Ako, malaking tanong yan ni Tata Ben. Ilang ano na to? Ilang edisyon na yan binabanggit yan ni Tata Ben, ha? At yan ang primary concern ng ating magiging kausap, no? Ang ating guest for today. Actually, I met him earlier today. At nagkwentuhan po kami ng kaunti. And I think we have the same line of thinking. Iyon. So ito ang kakalkalin po natin sa ating special guest for today. Sure. Kung sakasakaling manalo po siya sa Senado, ano ang gagawin po niya? Anyway, ipakikilala na po natin. Sige. Bago ang lahat, eto na muna, siya po, ang ating po makakaugnayan ngayong araw na ito, ay isang trade union and labor activist. Oo. Siya po ay tubong Manito Albay. Uy, Bicolano, ha? Nagsimula ang kanyang karera bilang isang bus conductor para sa Passville Pascual Liner Incorporated noong 1992. Kung saan siya po ay sumali sa union ng mga manggagawa. Wala na yung Passville sa Pascual. Parang wala na. Wala na. Pascual Liner. Meron pa yung Pascual Pascual. Liner. Yung Passville, wala na. Yes. So, parang biyaheng Marikina ata. Meron pa. No. Novaliches to Baclaran yan. Novaliches to Baclaran. Okay. Tapos, lumawak rin po siya sa isang rally upang ipaglaban ang mas mabuting kondisyon ng mga trabahador noong 1995. Uy, nag-uumpisa pa lang ako magtrabaho noon. Oo. Naging full-time labor organizer siya ng Kilusang Mayo 1. That was year 2002. And nahalal bilang Secretary General ng KMU noong 2015 and later on 2018 din muli nahalal siya, no, bilang Secretary General. And nahirang po siya or na-elect, no, as second deputy secretary of the International League of People's Struggle noong 2024. Talagang puro pakikibaka ang ginawa nitong mamang ito. He also represented the Philippines during the International Trade Union Confederation World Congresses in 2018 and 2018. At as a labor organizer, siya po ay nagpatuloy na itulak, no, ang sinasabing nakakabuhay, di ba? That's the right term for livable, no? Nakakabuhay na sweldo at ang kanyang advokasya para sa 1,200 national minimum wage. So 1,200 dapat daw ang minimum wage. That was as of 2024. Naku, ngayon kaya 2025, di ba? Ang inflation rate biglang tumataas yan. Okay, so siya po ay tumatakbong senador sa ilalim ng Makabayan Coalition ng Mamamayan or Makabayan. Ang ating pong tinutukoy, at makakasama natin sa isang oras na diskusyon na ito ay tumatakbo ang senador si Mr. Ronald Mangampo or Jerome Adonis, na mukha ring Adonis. Magandang umaga po, sir. Good morning, Ma'am Met and Sir Ben. At syempre, good morning po o magandang tanghali sa lahat ng nakikinig ng Radyo Pilipino dahil yung programa natin usapin ng pamumuno. Good morning po sa ating lahat. Yan. Akbang ito, Jerome, para sa iyo. Talagang, you are, I think you're born to be a leader. So, sana nga po. Pala rin tayo. I mean, from the very beginning of your labor activism days, no? Hindi na nagbago yun hanggang sa 2020. Hanggang ngayon. No? Yes. Nandyan po kayo at talagang tumataas po ang mga posisyon po ninyo. Alright. So anyway, bago ang lahat po, Jerome, Mr. Senator,
gusto ko pong tanungin muna ang ating special guest, Met. Tungkol po dito sa kampanya po ninyo. I'm pretty sure you have gone Sa pag-iikot. several places Yan, already. oo. Nakapag-probinsya na ba From kayo? the north to the south to Mindanao and to the Visayas, including separately Davao. Yeah, oo ha. It must be your favorite place. Talaga? Bakit? Bakit favorite Anyway, mo ang sige nga po, Davao? kumusta ang kampanya po sa iba't ibang mga probinsya ng bansang Pilipinas? Of course, kami po sa Makabayan Coalition, 11 kaming tumatakbong senador. Yes. Isa po ako, no? At ang Makabayan Coalition ay salat po sa lahat ng resources. So ang primary form namin ng campaign ay on the ground talaga. Pupunta kami sa mga regions. So basically, galing na po tayo ng Baguio, Central Luzon, dyan sa Pampanga, Tarlac, Bulacan. Tapos nagpunta na po tayo ng Southern Tagalog, itong Laguna, no, itong Batangas. Nagpunta na po tayo ng Bicol, no, Legazpi, Naga, Ginubatan. So naikot po natin yung mga major cities. And napuntahan na rin po natin yung General Santos City. Tapos napuntahan po natin mismo yung kiniklaim ng mga Duterte na according to them ay baluarte daw po nila. The bailiwick. Para bang kiniklaim nila yan na walang ibang pinaniniwalaan ang ating mga kababayan dyan kung hindi ang mga Duterte. Well, kamusta po? Ano pong obserbasyon niyo doon sa lugar? Actually, ready po kami na dahil ang paraan naman talaga natin, pumunta sa mga terminal, sa mga community, sa mga palengke. So ready po talaga tayo makipagpalitan ng opinion natin doon sa ating mga kababayan sa Davao. So generally, very warm po yung pagtanggap nila sa Makabayan, sa kabuuan. Although may mga pailan-ilan din siyempre nagtatanong sa kanila na kayo yung kumontra kay Sara Duterte. Pangunahin. Yung parang ganun. Pero once po na naipapaliwanag natin na hindi ito personal na laban sa pagitan ng Makabayan at ng mga Duterte, kung hindi talaga ito ay, ang issue dito, si Sara Duterte ay government official. Second to the highest position in the land. And therefore, anybody's na official ng gobyerno ay magkakaroon talaga sa dapat ng transparency and accountability sa taong bayan. Kasi, like for example, yung issue po ng korupsyon, no? At very clear naman, imagine nyo, Sir Ben and Ma'am Met, na saan ka ba naman nakakita na ang mga manggagawang Pilipino, 645 ang minimum wage sa NCR. Mas mababa sa Davao, 361 sa BARM. Tapos yung Vice President mo gumagastos ng 125 million in 11 days. 11 days. Yes, nasaan naman yung justice doon? Diba? Pero hindi ba ninyo napapag-usapan, Jerome, in Davao mismo, the Vice President is charged for yung bang manipulating his confidential fund. That's corruption, no? Yes. That is the reason why she is impeached. Yeah. Meron pang problema yung tatay. Yeah. Sa ngayon, yung tatay po niya, siyempre. Yeah. As a matter of fact, he's already in The Hague. The Hague. Answering for the crimes he has committed now against humanity. Yeah. So ano po ba ang sinasabi ng mga tao doon sa Davao ngayon? Well, of course, yung dalawa na po yun, mag-ama. Mag-ama. Of course, nakikita yung sobrang nagtatanggol lang naman sa mga Duterte, yung malalapit sa kanila. Pero yung basic masses, kasi po, napakatindi rin naman ang kawalan ng trabaho sa Davao. Napakababa ng sahod. Ang taas ng inflation rate sa Davao din naman. Walang pinagkaiba. Is that the reality there? Yes. Ganon. Hindi talaga sinasabing maganda. Sorry to say, yung bigas doon, wala ako nakitang 20 pesos. Nauna pang mag-senior citizen sa akin yung presyo ng bigas doon. Ganon? So, yeah. 60 pesos? 60 pesos pataas. Wala ka pang 60. Wala pa May ako 60 pesos na doon. Nauna pa nga mag-senior, Sir Ben. Oh my goodness. So what I mean is, yun yung hindi maitatanggi ng ating mga kababayan. Ngayon, sa totoo lang, isa sa pinaka-tinamaan ng atake during the past administration, Duterte, ay ang labor movement. Sa amin po, 72 ang pinatay ng mga leader at organizer. Yes po, sa buong bansa. 29 ang nakakulong until now, facing a trump-up charges. No? Ang dami pong sinuyod ng NTF-ELCAC na mga union pinapadisaffiliate. Walang ginawa dyan si former President Duterte. At in fact, yan po ay fully documented at may complaint kami niyan sa international labor organizations. Pero hindi sila related sa drugs? Well, hindi siya related sa drugs kasi
ang point naman po as a president, dapat yung entire human rights ang pinangangalagaan mo, pinoprotektahan mo. Hindi lang yung civil and political. Basically po, including the economic rights. That's right. Yes, di ba? Yun naman ang entire content ng ating human rights. Imagine mo, pinabayaan mo na nga yung economic welfare, economic rights ng iyong mamamayan, yung mga nagkikritik sa gobyerno para pagbutihin mo, i-address yung mga basic problem, kawalan ng trabaho, mababang, napakataas ng presyo ng bilihin, walang services, and yet, pinoprosecute mo. So, tapos, nagtulak pa si Duterte ng war on drugs, supposedly, para mawala daw yung drug. Of course, kami din naman, ayaw din namin ng droga. Sino ba naman ang may gusto ng droga? Ayaw natin yan. But then again, kailangan tignan nating mabuti na ang maraming pinatay, naging biktima, ay yung mga ordinaryong pobre. Pero yung mga drug lord, wala namang na-prosecute eh. Kinalilong pa nga. Diba? So, okay. Yun ang very unfair. Sige. Pero, kamustahin ko lang, dun sa pag-iikot ninyo, kasi di ba sinasabi parang peaceful pa rin naman ang Davao sa ngayon? Well, ano nga po, narinig ko, tumaas yung crime rate. Okay. At tumaas daw yung rape sa Davao. Rape cases? Rape cases. Okay. At sinabi nga, napanood ko, sumasagot pa si Duterte noong time na yon. Sabi nung media, bakit po mataas ang rape? Kasi marami daw gwapa sa Davao. Marami daw magaganda. Joke only, ikaw naman. Ikaw naman. It's a bad joke. It's very, very bad joke. Yung mga ganun joke po, walang space. Walang espasyo yan sa isang sibilisadong bansa. So talagang... To civilized countries, walang space yan. Ay, ganoon. Marami din namang magaganda. Don't joke on rape. Dito sa Metro Manila at sa iba pang probinsya. Grabe ang traffic sa Davao. Okay. Diba? So, galing po kami doon. So, well, just the same with other cities talaga. Kaya yung kahirapan sa bansa natin ay laganap talaga. Alright. Anyway, sige. Gusto kong mamaya sa pagbabalik po natin after the break. Yes. Gusto natin let us zero in already doon sa mga advocacies po ninyo as labor leader. Mga plano. At gusto kong tukuyin natin dito bakit hanggang ngayon, despite the number of years that you've been fighting for your wages, hindi po nagaganap. Despite the fact that there are several large organizations of labor unions existing in the Philippines today, bakit hindi po nangyayari na maitama ang basic wages ng mga manggagawa? Are you ready to answer that? Yes. Lagi tayong handang sumagot para sa interes ng manggagawa. Yung talagang makakasagot sa ating pamumuhay na sweldo. Di ba? Okay, sige. So, mga kabahagi, kami po ay magpo-pause for a break. Definitely, magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Kasama natin ang isa pa ring tumatakbo sa pagka-senador. Parang itong week na ito tataben puro mga pang-senador ang mga nakakausap natin. Kasi we have to focus on this. Yes, napakahalaga po mga kababayan ko. Itong pagpili po natin ng tapat at tamang mga opisyalis, especially for the Senate. Correct, oo. Lalong-lalo na yung mga hindi datihan, na hindi nakikilala, pero promising, 'di ba? Hindi lang puro promise, syempre, 'di ba, May action. 'Yun ang inaasahan natin pag naloklok sila sa posisyon. Ayaw ko na yung magaling sumayaw. Ayaw yung magaling sumayaw. Ayaw ko na yung magaling mambola. Nako. Nako. Sir Jerome, wag mo kaming babalahin, ha? May eleksyon o wala. Yung tayo nagpapatuloy sa ating advocacy. Yung mga namumuna po sa survey po ngayon, hindi ko alam kung totoo na po ito mga babayan, pero I hope there will still be changes, no? Yes. Sana magkaroon po ng pagbabago sapagkat
napakahalaga po na magkaroon po tayo ng tamang mga leaders Yan. ng ating bansa, particularly sa Senado. Correct. Nandyan po yung pagsasagawa ng mga batas at pagpapatupad nito Oversight Committee, Oversight of the of Congress. Mahalaga po yan. Anyway, Sige. O, pag-usapan na natin yung sinasabi mo nga na sweldo. Yeah. O, gusto Nako, ko- ito, si linawin Jerome. nga ito ni Sir Jerome Adonis, tumatakbo pong senador. si Okay. Jerome po, mga kababayan, Jerome Adonis is running for senator. He has been in the labor organizations as early as 1992, no? 92 po ako nag-employed. Pero Ano? as a trade union, 1995. 1995 kami. Lumahok Pero, sa ano, oo, sa yan. strike, Oo. Pagka sinabi mong trade union, hindi yung Trade Union Congress of the Philippines. Hindi po. Iba yun, iba Iba yun. po yun. Medyo liwanagin natin. Okay? Kasi papunta yung question po natin dyan. Okay. Alright. Ngayon, Jerome, we will call you now Jerome, Yes, Senator sir. Yes. Jerome. By the way, sa ano pala, sa balota, ano ang pangalan na nakalagay doon? Jerome. Jerome talaga. Jerome. Okay. Number 2 po sa balot. Ay, naku. Number 2, ha? Oo, kitang-kita Adonis ka agad. ka naman eh. Kaya, yes. Anyway, eto na po, Senator Adonis, o Jerome Adonis. You have been in the labor force for so many years, no? You've been elected as Secretary General of the KMU. From then on, I presume that you have been in contact also with other organizations. And siguro tuloy-tuloy po ang ugnayan po ninyo para makamit lamang po ninyo yung tinatawag na basic livable wage for every workers. Yes po. Pero from the time that you've been in the labor organization, dumami din po mga labor organizations who have been harping on livable wages for, Dekada-dekada for na. the workers. But nothing happened until today. Sa Yes. tingin po ninyo, ano ang dahilan nito? Ito po ba dahil may kanya-kanya kayong advokasya ng mga labor organizations or you just don't see eye to eye when it comes Ano to yun? your own benefits? Parang hindi na push Parang ng, hindi ng na po lahat. push ito. Nagagalit na ako tuloy eh. Nagagal. Kaya nga, Nagagalit na tuloy. kaya walang nangyayari dun sa pinapanawagan Opo. natin na nakabubuhay. Adonis, tell us we are wrong in our perception. Yan, oo. Ganito po, Sir Ben, in Ma'am Met. Una, may iba't ibang talagang trade union center sa Pilipinas, no, kasama ang Kilusang Mayo Uno and some others, no. Sa totoo lang, kung hindi nyo man kami nakikita na palaging nagsasama-sama, pero marami po kaming pinagsasamahan sa aming mga advokasya. Like, for example, kami po ay nagsasama-sama para itaas ang sahod sa hantas ng nakabubuhay or livable wage na tinatawag natin. Kaya binuo po namin yung Broad Labor Alliance, no, para sa call na 150 pataas yung call natin kasi merong 150 na bill sa Congress, meron 750, merong national minimum wage na call natin. So para maisama lahat, sige, pagsama-samahan natin from the minimum up to the maximum. Second, kami po ay nagsasama-sama para i-junk talaga, ibasura yung contractualization, both public and private. Okay. Kami din po ay nagsasama-sama para magkaroon talaga na fully protection sa aming freely exercise ng pagtatayo ng union at maging accountable yung mga nagbabiolate sa ating union. Alam naman natin dyan yung mga state forces, men in uniform, nakakalungkot kasi sila talaga yung nangunguna para kami ay akusahan ng kung ano-ano para ma-prosecute at sa trade unionist. So ang tingin ho natin, siguro kailangan pa naming mag-improve pa para patibayin yung alliance na yan para mas maitulak, magkaroon pa ng malakas na pagtutulak sa gobyerno para doon sa ating legitimate demands. Pangalawa po na dahilan kung bakit siguro hirap na hirap tayong ma-push yung yung livable wage. Una po, kasi merong Republic Act 6727, yung wage rationalization law na ang sinasabi ngayon, ang existing ng wage increase ngayon ay sa mga RWBs per provinces, yung tinatawag natin provincial rate. 1989 po ito isinabatas, so 36 years na nag-i-exist yung mekanismo yan, pero pabarya-barya ang konti dagdag na lang. sahod. 20 pesos Patak-patak. Oo nga. Patak-patak. Naku, baryang-barya, Sir Ben. Oo. So, hindi talaga nakaka-adapt doon sa patuloy na pagtaas ng inflation rate
at presyo ng mga bilihin. Kaya kami po ay nagtutulak ng legislative wage increase to realize yung aming constitutional rights na nakalagay ay living wage. Yung 645 po sa Manila and 361 sa BARM, hindi po yan living wage. Yan ay libing. Literal na libing po ang tawag natin dyan. So, Sir Ben, nasa amin ang lahat ng rason para maabot yung livable wage. Una, bibigyan ko kayo ng 3 matitibay na rason. 1, every year lumalabas ang survey. Yes. Tumataas ang productivity ng mga manggagawa even during COVID time. Second, kumita ng billion up to billion ang malalaking korporasyon na nagninegosyo sa Pilipinas. And thirdly, pinagmamalaki ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa kasalukuyan na one of the fastest growing economy ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia. So what I mean, nagtrabaho po ang working people. Otherwise, hindi walang mangyayari ganyan. Di ba? Wala yan. So kung kumikita ang bansa, supposedly, ang understanding nating mga manggagawa at ordinaryong mamamayan, matatranslate yan sa pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo. Correct. At other services. Correct. So bakit ganon? Bakit kumikita naman pala? Bakit hindi? Kasi po nako-concentrate yan sa bulsa lang ng malalaking korporasyon. So bakit, again, babalikan ko, bakit hindi nagkakaroon ng walang nagtutulak na maabot ang livable wage sa ating bansa? Kasi Sir Ben, lahat ng senador na nakaupo ngayon sa Senado, negosyante. Pinondohan ng pinakamalalaking negosyante. Mga landlord. So, wala tayong na-expect sa kanila na unahin yung interest ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Mas inuuna nila yung kanilang makikitid na interest, kaya palaki ng palaki ang kanilang mga negosyo, payaman sila ng payaman, no? Tumitindi pa ang korupsyon, pero in the expense ng ordinaryong manggagawa at ng taong bayan. Jerome, in that case, kailangan may pagbabago. Of course po, Sir Ben, talagang gustong-gusto natin ang pagbabago. Kasi hindi mangyayari na ang mga manggagawa ay magkaroon po ng living wage. Hanggat hindi po nababago yung mga kakuntsaba na mga employers na ganit sa pera. Tama po kayo. Hindi po ba? Tama po kayo. Kaya yung mga senador naman ngayon, mangangako yan, itataas namin yung sahod nyo, gagandahin namin yung serbisyo ninyo. Pero and they've been doing that. They've been doing that, ano po? Pero di ba meron pang 200 pesos na wage increase? Hindi, sa Congress lang yun. Sa Kongreso. Sa Senado, 100. Hindi po umabot sa third reading. Kaya, nakabitin pa rin. Nakabitin. Naka-stack. Hindi talaga malinaw pa yung Ayan, pagtataas. So, ano po ang dapat pong mangyari dito, Jerome? Tell us frankly and directly, Anong gagawin mo talaga if ever ikaw ay makakapwesto na sa Senado? Kasi kung ganyan ang nangyayari na kumbaga sinasabi, mas marami yung mga pro companies, pro capitalization, paano ang... Well, unang-una po, kailangan talaga magkaroon ng senador na galing sa manggagawa. Kasi walang ibang makakaintindi sa totoong danas ng manggagawa kung hindi yung galing sa mga manggagawa at mahihirap. Oo. Tapa, para makipagbakbakan tayo sa Senado. Pangalawa, kailangan ako po, kapag nabigyan tayo ng pagkakataon ng ating mga kababayan na maging senador, una sa lahat, ipapile kagad natin sa Senado ang bill para itaas ang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa buong bansa ng 1,200 per day. So handa nating ipagtanggol yan sa debate sa kapwa senador. Ikalawa po na gusto nating gawin, talagang i-amend yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code of the Philippines, kasi yun po yung ginagawang argument ng mga kapitalista para gawing kontraktual ang mga manggagawang Pilipino. Gusto talaga nating maibasura yan. Ang gusto natin, yung mga kumpanya, direct hire ang mga manggagawa. Pag umabot ng 6 months, batay dun sa kanilang pamantayan, dapat regular ang mga manggagawa at matamasa nila yung kanilang karapatan. How about the placement agencies? Kasi, yun ang nangyayari doon, contractualization yun, pumapasok ang mga agency. Yung manpower agency. Kasi pag binasura po natin yung Article 106 to 109, basically mawawala ang agency. Direct hired na ang mangyayari sa mga manggagawa. Yung company ay mag-direct hiring. Ito po yung sinasabi po natin, mga kababayan. The very reason why hirap na hirap yung mga manggagawa po natin
na humingi po ng tamang wages ay wala na silang kapangyarihan as an organization. Basically, workers have no right to unionize and even go on strike. Yeah. Di ba? Wala na ho yun. Naisabatas na po yun Di ba? Jerome, tell us about this. Actually, yun nga, Sir Ben, ang pinagtataka natin. Ang pinakamataas naman na batas sa atin ay yung konstitusyon. Exactly. Di ba? Very clear. Yes. Right to organize, collective bargaining agreement, Makikipag- wage, Opo. and the right to strike. Correct. Yun lang naman Diba? ang Wala na ngayon yan. So ngayon yan sinusupersede yan nung mga department order ng DOLE, sinusupersede yan nung under Article 106. So para ma-regain ng mga manggagawa diyan, una sa lahat, i-abolish natin yung yung Article 106 to 109, i-abolish natin ang lahat ng department order ng DOLE na humahad lang sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ayan, malinaw, Jerome, yung department order, hindi ang DOLE, ha? Ay, well, kung Kasi walang silbi minsan- ang DOLE, hindi pag-aralan natin. Okay, sige. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ayun, so Tata Ben, tuloy na tayo sa ating pagtatanong dito sa ating guest for today. Walang iba kundi si Mr. Ronald Mangampo Jerome Adonis. Ang hahanapin niyo po ay Jerome Adonis Gusto ko lamang sa balikan balota. na, Met, yung action na gagawin ni Senador Adonis Jerome. Just in case he gets into the Senate. Jerome, is it talagang posible ba? Posible ba makakamit natin ito na magkaroon ng pagbabago sa Senado through you, maisulong na kaagad ang livable wage for workers? Kahit alam po natin ang gobyerno ay nakapaling sa mga negosyante at iniwanang nag-iisa ang mga manggagawa. How on earth will you fight this? Kung ang mga manggagawa mismo, katulad po ng TUCP, KMU, BMP, FFW, Sentro, PGEA, PGEA, nagkakaiba po kayo ng mga advocacies. Well, you work on the same, pero hindi po yung tamang direksyon ang nangyayari po dito. Kanya hindi nakakamit ng mga manggagawa ang dapat po nilang pakinabangan. Jerome. Well, ako Sir Ben, optimistic talaga ako Kasi with or without election talagang ipinaglalaban naman natin. Pangalawa, napakatibay po ng aking paniniwala na kailangan ma-realize yung constitutional rights ng mga manggagawang Pilipino bilang backbone ng ekonomiya ng ating bansa. Tapos, alam naman natin na magkakampi ang gobyerno at saka ang negosyo against the workers. Pero babalikan ko lang kayo ng 1989. Sa panahon ni Corazon Aquino, nagtulak ang mga manggagawa na dagdag na sahod na 30 pesos. 30 pesos? 30 pesos, yes ma'am Met, 30 pesos. Anong time na yan, matigas yung gobyerno ni Aquino sa 30 pesos. Nanguna ang mga gawa ng maraming strike at umabot po yan sa parang something industrial strike o welgambayan na nilahukan ng iba't ibang sectors. So at the end of the day, napuwersa yung gobyerno, nagbigay ng 25 pesos. Kaya nung 1989, from 64 pesos, naging 89 pesos. Bakit ko sinasabi yun? Kung makakapaghalal kayo ng mga mambabatas na seryosong makikipagbakbakan sa loob ng lehislatura, mahalaga yung ating mga kababayan outside the Congress ay nagkakaroon ng malawak na kilusang masa to support the legislative proposal sa loob ng Kongreso o ng Senado. Yun ang hinahanap ko ngayon. Yun po ang kailangan. Sandali ha. Yan ang hinahanap ko sa mga manggagawa Bakit wala po yung talagang bukluran na? Katulad po ng nangyari noong 1989. They were able to force the issue against the will of the government. Yeah. Di ba? Yeah. Why can they do it now? Bakit hindi po nangyayari sa panahon na ito? Bakit po yung
sa kabila ng talagang pinalakas na TUCP. Yan. Oo, yung mga grupo talaga ng mga workers. FFW and the other organizations, hindi po natin magawa na magkaroon ng talagang kilusang pambansa. Ibig sabihin, yung talagang... Yung nagkakaisa na talaga na mag-push nito. Because that will force the government to listen to you. Otherwise, mananatili po yung bukluran po ng mga negosyante at ng ating pamahalaan. And when I talk about the pamahalaan, I talk about the corrupt government officials. Jerome, please. Agree po kayo dyan. Talagang medyo kailangan challenge pa po yan sa mga manggagawa sa buong Pilipinas na pagsamasamahin ang lahat ng effort at makuha namin yung lesson ng 1989. Yes. So tuloy-tuloy po kaming nagde-discussion sa mga bagay na yan para yung aming mga differences ay at least mag-meet in between para sa isang layunin na itaas yung sahod, tanggalin yung contractualizations and iba pang mga karapatan ng mga manggagawa. Okay. So ano po yan? Kumbaga mahihinog yan sooner or later kasi tumitindi talaga yung crisis, hindi naman siya hihinto. Yung pagpapanatili ng mababang sahod, mataas ng presyo ng mga bilihin, yun po yung magiging binhi para mag-meet in between yung So tuloy-tuloy naman po kami nag-uusap nung mga other labor centers. Sana lang talaga ma-push ito once na ikaw ay makapwesto, no? I'd like to make a waiver. I'm not advocating for a nationwide strike, no? Hindi po ako nagpapanawagan ng pambansang kilusan para mag-welga against the government. No, that is not what I'm trying to say. I am just espousing the need for workers to unite. Okay. Unite and not to beg, not to beg for their wages. Hindi po ganun ang gusto natin mangyari sana. It happened in the past. Nagtagumpay po ang mga manggagawa because they united against the caprices of the businessmen and even corrupt government officials. Ayun. Sana lang matapos na yan. Very united na po ang mga workers po natin. At dami po mga organizations, malalakas po Pero bakit hindi po nagagawa? Ayun. Yun ang malaking tanong dyan. Okay. Alam nyo po, pag tinignan natin yung, di ba, nagmumula naman ang lakas ng mga manggagawa dahil unionized tayo. Pag tinignan nyo po ang unionized sa Pilipinas, out of 100% na employed ngayon, 10% lang po ang unionized. So, ang laki 90% yung non-unionized. Tapos hindi yung sila 10%, pinaghahatian yan pa ng iba't ibang labor centers na binabanggitin nyo. May babalik po ba yung pag-uunion at pag-strike? Yes po, kasi constitutional yan. Kaya lang, ang problema isang problema dyan, Sir Ben, in Ma'am Met, yung talagang labor code, hinahadlangan yung pag-uunionize ng marami. Kasi nga, mas marami ang contractual at kapag ikaw ay contractual worker, both public and private, you are not allowed to join and organize a union. Mahina so yun yung mahina ang pwersa ng mga manggagawa. Tapos, nandyan pa po yung atake, vilification sa pag-uunion, kinikriminalize yung pag-uunion. So sabay-sabay po yan. Kaya medyo talagang, honest to say, nagpahina yan sa unionismo sa Pilipinas at kailangan ho talagang i-recover namin bilang mga unionista yung aming rights para magawa yan. Kaya tuloy-tuloy po. So repeal of what? Repeal of Article 106 to 109 ng Labor Code of the Philippines. So Sir Jerome, sulong mo yan once na ikaw nakapwesto. Of course po, pangako yan. Iwan na muna natin ang issue dito sa mga sweldo dahil talagang depende sa sitwasyon pagka tapos na talagang election at yung composition. Anyway, lipat tayo dun sa ito yung sinasabing pagtatanggal ng VAT para sa mga foreign tourists sa Pilipinas. Ano po ang reaction nyo, ang saloobin nyo tungkol dito? Nararapat ba? Considering na we are really encouraging tourists and marami ng mga turista nagpupunta rito, tatanggalan ba natin talaga sila ng VAT? Well, sa opinion ko po, kasi marami naman na tourist na pumupunta sa Pilipinas, manggagawa yan sa iba't ibang bansa. Yes, kapwa natin manggagawa yung pinakamarami dyan. Ako tingin ko, okay lang natanggalan sila ng VAT. Okay. Para mas marami yung pumasok. Pero, ang unfair lang dito, Ma'am Met, kasi kung kayang ibigay sa foreign yan, bakit hindi magawa yan sa Pilipinas? Bibigyan ko kayo ng example. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes. So, logically, ang nagpapataas ng presyo ay yung presyo ng produktong petrolyo.
So dapat ang solusyon na ng gobyerno, kung ano yung nagpapataas, yun din ang gagawin niya. Kami po ay mayroong konkretong proposal dyan. Doable. One, kung yun langis ang nagpapataas ng presyo, hinihila ang lahat ng batayang serbisyo, di i-repeal mo yung oil deregulation law. Oil deregulation law. Diba? I-repeal mo yan. Okay. Kung hindi mo pa kayang i-repeal, sige, doable ulit. Pwede ba, gobyerno, tanggalin mo yung VAT excise tax sa presyo ng produktong petrolyo? Okay. Tubig, kuryente, gamot at pagkain. Naku, mga basic, ano? Diba? Very basic. Alam nyo po, Mamet and Sir Ben, kapag inalis po ang excise tax at saka VAT sa langis lang, bababa ang presyo ng 13 pesos kada litro batay sa pag-aaral namin. So logically, kung yan ang nagpapataas, yan din ang magpapababa. So but then again, bakit ayaw gawin ng gobyerno? Wala daw siyang kikitain. Hindi. Ang Wala daw siyang BIR, kikitain. wala ng koleksyon para na daw yung budget natin. Tama po. Ang argumento nila, dyan ang gagaling yung pinopondo sa subsidyo. Yes. Pero hindi totoo yun. Hindi kami naniniwala doon. Kasi, collect ng tax napupunta sa korupsyon. Ako. Diba? Hindi natatranslate sa serbisyo. So, kaya po ibig sabihin, ang kami sa Makabayan, kami sa Kilusang Mayo Uno, hindi lang po kami nagkikritik, nagpuput forward kami na mga konkreto at doable na proposal. But then again, ayaw gawin ng gobyerno. And therefore, makikita ng mga kababayan natin na ang gobyerno talaga ay anti-worker and anti-people at the same time. Kasi parang pro-corporation, pro-company sila. Ito nga, Ma'am Beth, ako ay may challenge sa Pangulo. Ang Pangulo po, sa Konstitusyon ng Pilipinas, meron siyang natatanging kapangyarihan at pwede niyang gamitin anytime. Bibigyan ko kayo ng example, natatanging kapangyarihan, ang Pangulo kaya magdeklara ng martial law. Diba? Of course. Diba? Inherent right. Inherent. So ako ang tingin ko, no? Kung kayang gawin ng Pangulo yan, lahat dapat na mga batas na nagpapahirap sa taong bayan, o deregulation law, mababang sahod, etc. Ako tingin ko pwedeng gawin ng Pangulo na minana yan. niya yun eh. Minana niya daw eh. Minana daw niya. Ikaw naman eh. Inherited. Hindi, ang point dito, Sir Ben, kung minana mo, okay, check. Pero mali nga yung impact eh. Masama nga yung epekto sa taong bayan. Anong dapat gawin ng gobyerno ng presidente? Teka, mamaya na muna. Sasagutin niya ni Sir Jerome. Makalipas lamang ang ilang paalaala. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, yung nabiting question ni Tata Ben, pwede na siguro sagutin ni Sir Jerome, ano? Ha? Oo. Ayan na. We are already nearing limited time, no? Yes. Pero itong susunod na question po para sa inyo talagang napakahalaga na. This will now involve the participation of the Filipino people in the next election. Sa tingin po ninyo, bakit kayo ang iboboto ng taong bayan for 2025 May 12 election? Ano ang dahilan? Kausapin niyo po yung ating mga kababayan. Well, unang-una po ako ay manggagawa, no? Ako ay nakadanas ng tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino kung paano naghihirap sa kasalukuyan. Pangalawa po, wala naman ni isang senador dyan sa ngayon na sumusweldo ng 645 pesos kada araw. Wala naman ni isang senador na nakaupo ngayon na nangangamba every month na baka mapalaya siya sa kanyang tirahan. Wala naman ni isang senador dyan na baka hindi makabayad ng kuryente, tubig, matrikula ng kanyang mga anak. Ang kasalukuyang mga senador ay karamihan ay galing sa tradisyonal at mga dinastiya. Karamihan mga senador dyan ay recycled na mga senatorial, nagpabalik-balik sa Senado, pero ang hindi maikakaila, every year, pahirap ng pahirap ang buhay ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. It's about time sa ating mga kababayan para pumili kayo ng bago, no? Yung totoong nakaranas ng kalagayan ng mga manggagawa at mahihirap. At sana po, piliin nyo yung isang Jerome Adonis na dala-dala po yung advokasya, hindi lang ng mga manggagawang Pilipino, kung hindi yung kagalingan at interes ng mahihirap nating mga kababayan. Yun, oo. Napakaganda, no? At sana yan ay matandaan ng ating mga kabahagi na nanunood sa atin ngayon na siya ring mga boboto sa nalalapit na halalan, no, Sir Jerome?
Okay. Tama po. So ito question ko lang kasi binalikan ko. Ayan, balikan natin ang kabataan ni Sir Jerome. Ha? Na-chismis kasi. Na-chismis. Nung daw high school. May girlfriend ba siya? Yun ang hindi ko nakita yun. Oo. Hindi, nung high school ito ay umalis sa kanila eh. Oh. 'Di ba? Kasi ayaw daw niya yung militarization. Oo. Does it mean na itong sinusulong, no, yung mga sinasabi na magkakaroon ng military service, dapat daw ang mga kabataan, especially, ROTC. oo, ibalik in preparation for, wag naman sana, no, yung sinasabing mga, etong issue ng pananakop sa atin, mga ganyan. Ibig bang sabihin no, na hindi ka rin sa-ayon sa ganon? Yes, Ma'am Beth, sa totoo lang, hindi ako agree na ipurso ang ROTC. Para ang argumento ng gobyerno diyan para turuan daw ng patriotismo ang ating mga kabataan. Kasi ibang-iba po ang orientation ng militar. Hanggang ngayon hindi ko nakikita yung totoong paglilingkod nila sa taong bayan kasi ang aking pamilya po ay biktima ng martial law senior nung sa Kabikulan yung aking mga magulang ay parehong maralitang magsasaka, walang sariling lupa, nakikisaka lang sa asyendero. Tinambakan po ng bata-batalyong militar yung baryo on the reason na marami daw NPA. So hinamlet yung baryo namin, yung lahat ng kalalakihan 18 years old pataas ay kinuha ng mga militar. Kasama po yung tatay ko, no? Anong ginawa? Dinala sa kampo. So nung after noon, nung mga siguro I think kung tama ang recall ko ay mga hanggang 3 months, lumaya yung tatay ko. Umalis na lang po kami kasi nga heavy militarized yung area. Ay. So yun po. Kaya yun din po ang rason kung bakit napunta kami sa area ng San Jose del Monte, Bulacan. Ibang hirap na naman sir yung naranasan namin diyan. Mas malala. Yun din po ang dahilan kung bakit ultimo yung high school ko sa pag-aaral ay hindi ko natapos, third year high school lang. At the age of 16 years old, kailangan ko nang magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya alam nyo naman ang available na trabaho sa mga hindi graduate, yung pinakamahihirap pero pinakamababa ang sahod. I see. Kaya po, naranasan ko maging construction boy, naranasan ko maging factory worker sa Valenzuela, electronics workers, and the last na naging trabaho ko po ay konduktor ng bus. I see. So talagang kahit na mahirap po, very proud ako na yun ang pinaguhugutan ko na dala-dala ngayon sa pagtakbo sa senatorial na sana magkaroon ng chance na magkaroon ng senador na galing sa hanay ng mga manggagawa para once and for all makapagtulak tayo ng batas talaga na unti-unting magre-resolve dun sa matagal na problema ng mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan. Okay. Thank you very much for answering that. Okay. Pero to, may mga comments tayo. May question pa rito. Shout out muna kay Chelsea Salonga, Ann Rinia, Lizelle Caranzal, Rosal Quezon, Michael Cruz, Aldrin Santiago. Meron din ako nasilap dito si Stephanie Navarro at si Ma'am Elizabeth. Naku, nawala. Hindi ko makita yung pangalan. Of course, Booker Panotes nanonood din sa atin ngayon. And, sige mamaya, if ever, mabalikan ko yan. Si Stephanie, meron palang comment. May senator daw. Si Eden Pedralves, good morning Sir Ben and Ma'am Beth. Ito, magandang tanong mula kay Fiana. Since nabanggit mo rin yung tungkol sa pagkontra mo sa ROTC, tinatanong ni Fiana, ano naman po ang inyong plano patungkol sa education system ng bansa? Oh, good question. Kasi talagang sobrang brain drain na tayo. Unang-una po ang stand na makabayan dyan. Dapat talaga taasan yung budget sa education. Ang international standard po ay 6% ng GDP. Dapat taasan po sa atin yan. Mag-hire ng maraming guro, gawing regular, itaas yung kanilang sahod. Tapos magpatayo po tayo ng mga school buildings para mabawasan yung napakaraming estudyante sa loob ng eskwela, ng kada room, para makapag-concentrate sila sa pag-aaral. 40 to 50 students. Yes. Grabe. Minsan ano pa, 55. Oo. Tapos po, kailangan magkaroon ng mga equipment para mag-adapt naman tayo sa global na pamantayan sa pagtuturo. Yes. At magkaroon po tayo ng mga dagdag na mga research, training sa mga guro para sumabay tayo. So magagawa po ang lahat ng yan. First and foremost, kailangan taasan po talaga yung budget. Kasi kung hindi natin tataasan, may hirapan yung mga guro natin. Overloaded po ang mga guro natin, no, sa trabaho. Because kakaunti na nga sila. Kakaunti na nga sila, overloaded sa trabaho. Yan. Minsan sila pa yung gumagastos dun sa mga pangangailangan sa school. Electric pan,
mga kung ano-anong Cho, etc. hindi, social na sila ngayon, whiteboard marker na. Deserve po ng ating mga kaguro. Kung gusto po natin na magluwal ng mga dekalidad na professional, na mga kabataan, na magiging pag-asa ng bayan natin, na titindig later on para sa interes ng ating bayan, kailangan po talaga natin seryosohin ang pagtataas ng budget sa ating educations para makapagpundar talaga tayo, maisaayos natin ang edukasyon sa Pilipinas. Sir Jerome, kanina nabanggit mo yung tungkol sa brain drain, 'di ba, no? How about yung mga OFWs, 'di ba? Sabi nga nauubusan tayo ng mga medical practitioners, lalong-lalo na mga nurse, and even mga nurses daw po natin nagiging domestic helper. Ang mga teacher natin nag-aalisan na. Oo. Ano po ang magiging tugon nyo kung sakali kayo po yung maging senador? Tama po kayo. Isa talaga sa problema natin yan, yung palaki ng palaki yung every year na lumalabas ng mga professionals po. Ang unang solusyon po natin talaga dyan, yun dapat yung pagkakaroon ng nakabubuhay na sahod sa Pilipinas. Okay. At regular na trabaho. No? At siyempre, para mangyari po yan, dapat seryoso talaga na magpundar ang gobyerno ng Pilipinas, ipatupad talaga yung genuine land reform in national industrialization. Kasi yun naman ang foundation ng lahat. No? Pag wala yun, i-export lang natin. Nakakalungkot, Sir Ben at Ma'am Met, hindi na lamang mga construction worker ang ini-export natin. Mga professional, nurse, doktor, at even scientist. Pero meron pa ako nakikita sa problema ngayon na Jerome. This is lately lang. This has something to do with the problem of the former president, Rodrigo Roa Duterte. There is now a move by his supporters na magkaroon po ng zero remittance from OFWs. Mahirap tingin mo dito? Well, of course, nire-respeto ko po yun, Sir Ben, kasi protesta talaga yan ng ating mga kababayan na OFW. Protesta yun doon sa gobyerno kasi dapat talaga ang programa ng gobyerno magpapaalis siya ng mga OFW, pero yung kita nun magpupundar siya sa sariling ekonomiya para unti-unting mabawasan. Baliktad, Sir Ben, ang nangyayari, no? Every year palaki ng palaki ang iniluluwas nating mga OFW, pero pahirap ng pahirap ang buhay sa Pilipinas. Bakit ka? Yun nga mali nga ho kasi ang framework ng gobyerno. Palpak ang gobyerno, napakatindi ng corruption. Kaya yung zero remittance call ng ating mga OFW, isang form po yan ng kanilang protesta para makinig sa kanila ang gobyerno. So, ako po ay nirerespeto ko yung ganilang forms of protest na yan. So, pero sa tingin mo, pagka nirerespeto, ibig sabihin, pinapaboran mo? Okay lang sa'yo? Opo. Kailangan talaga nating magprotesta dahil constitutional rights naman natin. Hindi naman yan basta-basta lang naisip ng ating mga kababayan, no? So ang point may pinaghuhugutan may pinaghuhugutan talaga, Sir Ben. So yan yung kanilang pinakamadaling paraan O hindi muna kami magpapadala ng aming suporta sa aming pamilya o tiis-tiis muna kayo ng konti. Sakripisyo sa pamilya. Sakripisyo sa pamilya. Kasi baliwala, Sir Ben, yung pinapadala nila. 'Di ba? Ang laki-laki ng dolyar na pinapasok pero ang taas ng presyo ng bilihin. So parang alam mo, wala nang pinagkaiba yung parang sa Pilipinas lang din sila nagtatrabaho. Kung nakakaangat man, konti lang. Tapos yung ang dami pang problema ng pamilya, emotional attachment, etc. Sana lang makayanan ng mga naiwang pamilya dito kasi kung me having a husband na isang nagbibigay din dito sa akin ng panggastos, para mahirap sa pwesto ko yun. Na, di ba? May remittance holiday. Aba, hindi pwede yun. Okay, sige. Nako, ibang usapin na yan. Sige, ibang usapin na yan. Anyway, Sir Jerome, thank you very much sa oras na binigay mo dito sa ating programa, sa paglalatag ng iyong mga adikain, advokasya, na yan yung posibleng maging batayan ng ating mga kababayang boboto ngayong nalalapit na halalan. Baka meron ka pang gustong sabihin. Unang-una,
kami po sa Makabayan, unang-una po, 11 kaming kandidato sa Makabayan Coalition. Yes. Nagpapasalamat po kami, Sir Ben, in Ma'am Met, sa pagkakataon na to, nababigyan kami ng platform, no, ng ating mga kababayan. Dahil unang-una po, hindi naman ako kilala dahil hindi ako artista. Yan. Hindi naman ako sumasayaw. So, malaking bagay po yung ibinigay niyong oras na ma-interview tayo, maihapag sa ating mga kababayan yung platform bilang alternatibo sa ating napakatinding kahirapan, kagutuman at injustice sa bansa. So, again, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, inaabot ng ating programa ngayong umaga. So maging matalino po tayo sa darating na May 12 election. So kami po ay humihingi sa inyo ng suporta. Iboto nyo po straight ang Makabayan Coalition sa paparating na midterm elections. Iboto nyo rin po ang Bayan Muna Party List, no? At iba pang mga makabayan na party list sa Kongreso. Maraming salamat po at magandang umaga. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan. Naku, meron ako ng sure vote. Si Booker Panote, sabi niya magaling siya. Oo, nais daw na yan ng pagbabago. And also, may mga humahabol. Nako, para mga late, mamaya, manood kayo ulit ng replay, ha? Okay, so, kami po ay magpapaalam na, no? Sa lahat po ng mga tumutok sa atin, kay Karen Mendoza Pama, of course, Onumaki, thank you very much sa Hong Kong sila. Oo. At syempre, mga kabahagi, babalik kami ni Tata Ben tomorrow, Friday, last hooray namin for this week. At maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyoy. At syempre po mga kabahagi, ako po ang inyong kabahagi sa Himpapawid Den Paipon para sa ating Pamumuno 2025. Sir Jerome, thank you very much. Good luck. Oy, teka muna pala. The best. Ang ating production. At syempre Oo, nakalimutan natin. Syempre, nandyan si Miss Ango. Of course, in spirit, we have Sir Bram Malonzo, Ayan. si Fiana, and of course, si Serge, si Aldrin na nandito sa kasama natin sa booth. At ang ating mga nasa technical side naman, sino-sino ba sila? Sir Ben. Joshua Seda Drobar Napay. Yan ang mga technical natin. Sa pangunguna po ni Engineer Dave. Thank you very much. Yes. Oo. Maraming salamat sa inyo. Mga taga-TUP ang ating mga ha? We have also others from Adamson, LPU, UCC, and the University of Santo Tomas. Sa inyong lahat, Yan, maraming thank you. salamat po. Until next time, until tomorrow, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.